How are you? Magandang hapon. Okay naman po siya. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Tanggap po namin lahat, yes. We have good news. Kinuto ko sa iyo kanina, we just finished signing the bicameral conference with the senators and congressmen. Pasok yung sinabi ko sa iyo when we meet last week, no, sa Misibis. Opo, sir. Okay, naipasok lahat, additional of 8 billion. Nauna yung 8 billion sa HGAB. Now, naipasok ulit namin another 8 billion. That's 16 billion. So, total yung buong 350 pesos na... Yeah. Can I take a video of you, sir? Sure. Okay. Yes, sir. I can show it to the staff, sir, as the personnel when I talk to them next on the 14th, on the Saturday, sir. Thank you. No problem. Yes, maganda yan malaman ng mga staff na we are taking care as for instruction by our speaker, instruction by the president. Ano yan? Maganda yan na Hi, Chief Robbie. Please kindly convey to the IAP, to our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350, as not only being affirmed but as approval is being signed right now, we will ratify the bicameral report this afternoon. So, please support. Whatever they heard, that's how it takes me. Basta magsalita tayo when we speak. I as a speaker in the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority, sir. Please tell them in the AFP, top priority po kayo. And we are fully committed to support you and keep your morale high and to always take care of you. Please convey that. Mabuhay, AFP. Mabuhay kayo na. Okay. So that is signed here in the BICAM. It will be ratified tonight in the plenary. We will ratify the budget on Wednesday, and the president will sign it into law. That is as good as gold. So I just wanted to allay any fears that there was anything other than what we had committed in some ballots to you and to the troops. Mabuhay. We look forward to our fellowship on the 13th at Aguinaldo. Okay. Mabuhay. Merry Christmas to all. Thank you. Merry Christmas, sir. Thank you. Magandang regalo ito sa mga sundalo, sir. Yes. Thank you. More will be coming. We'll be looking for more ways to support the troops. Assure them. Yes, sir. We assure them more for next year as well. Thank you. Yes, sir. Salamat po. Salamat. Sir, salamat. Thank you. Mismong si AFP Chief of Staff Romeo Browner nagsabing nasubok ang katapatan ng mga sundalo sa gitna ng mga protesta kontra korupsyon. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, ibig bang sabihin nito talagang muntik nang magkudeta? Jiggy, himay muna natin yung naging pakayag nitong si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ilang araw nga matapos yung nangyaring malawakang kilos protesta kontra korupsyon noong nakaraang linggo. Nakapaloob yan doon sa isinulat na column nitong si Browner sa Philippine Daily Inquirer na na-publish noong September 23, ilang araw matapos nangyari yung malawakang protesta. Sabi niya ay narinig niya yung panawagan ng publiko at nakita niya sa mga mata ng mga tao yung galit. Naramdaman din daw niya yung galit sa puso ng bawat sundalo dahil lahat naman daw talaga ay magagalit sa nabulgar o nabuking na issue ng malawakang korupsyon sa gobyerno. Dagdag pa ni Browner ay naharap sa pagsubok o sinubok ang kanilang hanay noong araw na nangyari yan noong September 21. Naharap daw sila sa parang crossroad kung saan ang AFP ay pinapili kung manatili ba sila sa naging tapat sa kanilang tungkulin o kaya naman ay pakikinggan na yung panawagan na sila ay makialam na sa issue. Jiggy. At Brian, may info ba si General Browner kung saan galing ang panawagan na makialam ng militar sa issue ng korupsyon? Jiggy, sa column ni Browner, sinabi niya na itong panawagan na makialam ng militar ay galing pa mismo doon sa mga retiradong opisyal ng AFP.
sila yung talagang nagkukumbinse sa hanay ng militar na tumiwalag na sa gobyerno at mag-class. Pero sa kabila daw niyan ay hindi nagpadala sa emosyon ang mga sundalo at nanatiling disiplinado at profesional. Tunay dyan na walang ni isang sundalo yung humawak ng kanyang armas at nag-aklas. Jiggy. At bago nito, yung parang isang araw bago yung mga kilos protesta, may picture pa si Pangulong Bongbong Marcos kasama yung mga retired general. Dito sa nabanggit mo na column, ay nabanggit ba ni Browner si Pangulong Marcos? Gigi, tama ka dyan na bago yung nangyaring kilos protesta ay nagka-meeting nga itong ang AFP officials kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa column ni Browner ay hindi nabanggit itong si Pangulong Bongbong Marcos. At kapansin-pansin na medyo dumistansya siya pagdating sa usapin ng politika. Ang sinabi lang niya ay ang loyalty ng AFP ay nasa Constitution, sa Republika at sa sambayan ng Pilipino at hindi kailanman sa kahit anumang paksyon sa politika. Jiggy. At may reaksyon na ba ang Administrasyong Marcos sa balitang kudeta o destabilisasyon? Jiggy, maring pinabulaanan niya ng Department of National Defense. Wala raw kudeta o anumang uri ng destabilisasyon. Nais lang daw nitong lituhin yung publiko, magkalat ng kasinungalingan at syempre magdulot ng pagkakawatak-watak sa mga Pilipino. Pati ang AFP pinabulaanan din yung alleged connivance sa Manila with the Central Intelligence Agency ng Amerika o yung CIA at sa DND para patalsikin ang administrasyon. Jiggy, tiniyak ng Department of National Defense at ang Armed Forces of the Philippines na sila ay nananatiling tapat sa kanyang sinumpaang tungkulin at nakatuon sa mas mahalagang bagay, which is ito nga, yung hinaharap nating issue sa West Philippine Sea at sa pagbabantay sa ating teritoryo.